Dominant Protector. Credit to the author. 2181-90. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Speaking up to this point, biglang tumunog ang phone ni Benjo. Ayaw muna niyang sagutin ito, pero nakita niyang ang tumatawag ay ang vice president ng boxing club niya. Kung hindi ito isang kagyat na bagay, hindi siya tatawag. Sagutin mo muna ang telepono. Mamaya na tayo mag-usap tungkol sa pagkain. Ikinaway ni Jerwin ang kanyang kamay, senyales na kunin ang Benjo. Si Landon, ang vice-presidente ng boxing club. Sinagot ni Benjo ang telepono, "Hello. Anong problema?" "Kuya Bronny, may naririto para manggulo," sabi ni Landon sa mahinang boses. Labis siyang nanlumo. Talagang pinagbantaan ng marangal na vice-presidente ng boxing club. Kung ito ay lumabas, ito ay isang biro. May naririto para manggulo. Sino nandyan? Natigilan si Benjo, may pumunta talaga sa boxing club para maghamon. Hindi mo kailangang i-report ito sa akin, kumuha ka lang ng magtuturo sa kanila ng leksyon. Pero, tiningnan ni Landon ang nabali niyang braso. Isang aral. Anong mali? May background ba ang taong dumating para manggulo? Tanong ni Benjo. Hindi. Nadurog niya ang braso ko, at ang 4 na King Kong ng boxing club namin ay hindi maipaliwanag na itinumba rin niya. Sabi ni Landon na may mapait na ngiti. Ano? Natigilan si Benjo nang marinig niya ang sinabi ni Landon, sino ang walang awa? Taga-ibang club ka ba? Hindi, Kuya Benjo. Naaalala mo pa ba ang freshman na nagreklamo tungkol sa atin sa pinuno ng paaralan? Sabi ni Landon. Naalala ko. Hindi mo ba dinala ang mga tauhan mo para bugbugin siya at ipadala sa ospital? Bakit, siya ba ang nakahanap sa kanya? Kumunat ang noo ni Benjo. Inimbestigahan na niya ang gymboy na iyon dati. Wala siyang background, kaya paano niya nahanap ang ganoong kalakas na tao? Oo, kakaiba ang lalaking iyon. Sabi ni Landon, Kuya Benjo, hindi lang niya ako tuturuan ng leksyon, humihiling din siya sa akin na magbayad ng 1,000,000. 1,000,000. Naglakas loob talaga siyang ibuka ang bibig niya. Ako, Benjo, lagi nang kinukulit, tapos ngayon kinukulit. Galit na galit si Benjo nang marinig niya ito, ngunit agad siyang kumalma. Brother Landon, sino ang nakita ni Jimboy? Ewan ko. Mukha rin siyang estudyante, pero hindi siya mukhang pamilyar. Dapat freshman siya, hindi sa ibang martial arts club sa school natin. Nabasa pa rin ni Landon ang sitwasyon. Kilala niya ang lahat ng tao sa paaralan na maaaring lumaban ngunit hindi dapat magalit, tulad ni na Norton at kayong Pancho, na mga walang awa na tao. Kabisado na niya ang lahat. Gayunpaman, ang taong nasa harap niya ay talagang hindi pamilyar. Ngunit palihim akong kumuha ng ilang mga larawan at ipapadala ko ito sa iyo. Sige, hintayin mo ako. Pupunta ako ngayon. Nais ni Benjo na i-treat ang isang Jerwin sa isang pagkain para hilahin ang ilang mga string, ngunit hindi niya inaasahan na may mangyayari sa kanyang club. Kinailangan niyang bumalik at harapin ito mismo. Pagkatapos ibaba ang tawag, humihingi ng tawad si Benjo, Jerwin bro, may problema sa boxing club ko. Oh, anong nangyayari? Tanong ni Jerwin. Ganito. Sinabi ni Benjo kay Jerwin tungkol sa kung paano niya pinilit ang mga tao na bumili at magbenta ng mga bagay sa paaralan, kabilang ang pagtuturo kay Jimboy ng leksyon at kung paano niya dinala ang mga tao sa kanyang pintuan. Ang iyong vice-presidente Landon, sa pagkakaalam ko, ay hindi isang Golden Class Master, ngunit ang kanyang pisikal na estilo ay malapit sa Golden Class, tama ba? Tanong ni Jerwin. Oo. Tumango si Benjo at sinabing, siya ay isang taong pinagkakatiwalaan ko ng higit sa sinuman, at sa lahat ng oras na ito ay inaalagaan ko siya. Iniisip ko kung anong uri ng kalaban ang nakilala niya na talagang napakalakas. Kaya mo ba ang sarili mo? Tanong ni Jerwin. Tignan muna natin ang kalaban. Saktong pagsasalita niya ay tumunog ang cellphone ni Benjo na may message notification. Mabilis na binuksan ni Benjo ang mensahe at tiningnan ang litratong nakalagay.
Biglang nagbago ang mukha niya. Anong mali? Mabilis na tanong ni Jerwin matapos makita ang maputlang mukha ni Benjo. Jerwin bro, ang taong ito ay si Terence. Napaawang ang bibig ni Benjo. Hindi niya akalain na ang taong sumipa sa eksena ay si Terence. Ano? Terence. Kinuha ni Jerwin ang telepono at tiningnan ito, hindi ba ito si Terence? Hindi rin maganda ang mukha ni Jerwin. Kahit ang isang Jerwin mismo ay hindi makayanan ang taong ito, lalo pa ang Benjo. Mukhang sinipa ko talaga ang isang bakal na plato sa pagkakataong ito. Mapait na ngumiti si Benjo, Jerwin bro, na humingi ng 1,000,000 si Terence, ako. Ang Terence na ito ay palaging tumutupad sa kanyang salita, kung hindi mo ito ibibigay sa kanya, ang kahihinatnan ay magiging napakaseryoso. Kailangan mong hawakan ito ng maayos, kung hindi, magiging malaking problema ito. Mapait na ngumiti si Jerwin. Jerwin, hindi ba sinabi lang ni Scorpion na lumabas na ang pinakabagong 01 test product ng propesor? Kaya niyang lumaban kahit saglit na may ranggo sa langit, kaya bakit hindi tayo magpadala ng test subject? Ang nag-iisang Earth class mid-face ng Terence na iyon, at napakalakas ng ating test subject. Biglang sabi ni Miguel. Oo. Paano ko nakalimutan? Tinampol ni Jerwin ang hita niya. Huwag kang mag-alala, Bronny. Tutulungan kitang ayusin ito. Mayroon akong pinakabagong test subject 01, ito ay mas matibay kaysa dati, kahit man lang 2 hit mula sa Sky class early phase, at madaling pumatay sa mga nasa ibaba ng Earth class early phase. Halos hindi nito mapatay ang mga mula sa Earth class early phase hanggang mid phase, at maaari nitong patayin ang mga mula sa Earth class mid phase at late phase hanggang sa late phase. Sa itaas hindi nito maaaring patayin sila pansamantala, ngunit maaari itong panatilihing abala sila ng ilang sandali. F*6, sobrang galing. Tuwang-tuwa si Benjo na si Terence ay isang Earth class mid phase. Kahit na hindi kayang patayin ng test 01 si Terence, dapat ay isang draw ito ay sapat na upang takutin si Terence. Sa totoo lang, ayaw sumuko ni Benjo sa harap ni Terence. Binalaan nga siya ni Jerwin na malakas si Terence, pero ngayong may mas malakas pang 01 test subject, paano susuko si Benjo? Oo, malakas sa teorya ang test subject, pero kung hindi niya kayang talunin si Terence, huwag mo nang pilitin. Bayaran mo na lang siya. Marami tayong pagkakataon na guluhin siya kapag mas pino na ang gamot. Walang pagmamadali. Mahinahong sabi ni Jerwin. Sige, salamat, Brother Jerwin. Naisip ni Benjo na hindi niya matatakasan ang kapalaran ng paghingi ng tawad sa pagkakataong ito, ngunit hindi niya inaasahan na magbabalik ang mga bagay. Biglang nakahanap si Jerwin ng master na tutulong sa kanya. Hindi na kailangang magpasalamat sa akin, lahat tayo ay nasa parehong panig. Ikinaway ni Jerwin ang kanyang kamay. Scorpion, pumunta ka at ihanda ang pinakabagong 01 test subject. Hipnotis mo siya at makinig sa Benjo. Oo. Lumapit si Scorpion at sumagot. Jerwin bro, hindi uubra ang hapunan ngayon. Kailangan nating gawin ito sa ibang araw, sabi ni Benjo. 2,182. Hindi nagmamadali, mas mahalaga ang mga seryosong bagay. Kinawayan ni Jerwin ang kanyang kamay. Pagkaraan ng ilang sandali, dinala ni Scorpion ang isang natarante na alagad ng Firewolf Gang. Ito ang pinakahuling test subject ng 01. Sa tabi ng test subject ay isang lalaking mukhang malamig. Ang lalaking ito ay ang hypnotist. Itinuro niya ang Benjo at nagsabi ng ilang salita sa natutulala na alagad ng Firewolf Gang. Pagkatapos, tumalikod siya at umalis. Sige, Benjo, makokontrol mo na itong apoy na Wolfgang Disciple now. Karaniwang tinatawag namin siyang puppet o test subject, pero tinatawag namin siyang Firewolf Gang na disipulo sa publiko. Sabi ni Scorpion kay Benjo. Salamat, Kuya Scorpion. Mabilis na sabi ni Benjo at sinubukang umorder ng test subject. Sinundan talaga siya ng test subject. Pagkaalis ni Benjo, ngumiti ang isang Jerwin, pare, ang bait mo talaga. Hindi lang natin masusubok ang kapangyarihan ng bago nating 01, kundi turuan din natin ng leksyon si Terence.
Mabuti kung matatalo natin siya, pero kung hindi, hahayaan na lang natin na si Benjo ang baril, hindi naman mawawala sa atin. Haha, totoo yan. Matagal na kitang kasama, mas naging malas ang pagkatao ko. Ngumiti si Miguel. Masayang kinuha ni Benjo ang test subject at pinaandar ang kanyang Audi Q7 hanggang sa pabalik sa paaralan. Isa rin siyang malaking kapatid sa paaralan, kaya natural na napakaranggo ng kanyang sasakyan. Nakarating sila sa gusali ng boxing club. Matapos ay parada ang sasakyan, hinayaan ni Benjo ang test subject na sumunod sa likuran niya at nagsawa sa venue ng boxing club. Sigaw niya habang naglalakad, "Sino te?" Sa East Ocean Industry University, walang nang ahas na hindi bigyan ako, Benjo, mukha. Ang pambungad na pahayag ni Benjo ay hindi nakapagsalita kay Terence. Tumingin siya kay Landon at mahinang sinabi, "Idiot ba ang amo mo? Hindi mo sinabi sa kanya ang kasalukuyang sitwasyon." Ako. Tumingin si Landon kay Benjo para humingi ng tulong. Mukhang nagsinungaling ka tungkol sa iyong katalinuhan sa militar. Malamig na ngumiti si Terence at hindi pinansin si Landon pansamantala. Lumingon siya sa Benjo, "You are Benjo. Bakit parang pamilyar siya? Bata, kilala kita. Ikaw si Terence, tama. Medyo sikat ka, pero teritoryo ko ito, hindi pa oras para kumilos ka ng mabangis." May test subject si Benjo sa likod niya, kaya natural na puno siya ng kumpiyansa. Hindi pa niya nakita kung gaano kitikot si Terence, at narinig niya lang ito sa iba. Hindi talaga siya natakot ni Terence. Ang tanging bagay na inaalala niya ay ang lakas ng mid-earth class ni Terence. Isa siyang golden class, at may malaking pagkakaiba sa pagitan niya at ng earth class. Hindi niya kayang makipag-arm wrestling kay Terence nang walang test subject, pero ngayong may test subject na siya bilang suportado niya, naging cocky siya. Hindi naman sa marami siyang baraha, pero masyado lang siyang ignorante. Sa pagkakaalam niya, mas mataas ang antas ng practitioner, mas magiging malakas sila. Si Terence ay Earth Class mid-phase lamang, at ang test subject na ito ay maaari pang labanan ang Sky Class Early Phase Masters. Ano ang dapat katakutin? Landon, may problema sa amo mo. Tumingin si Terence kay Landon ng may simpatiya, kahit na gusto niyang patayin ang kanyang nasasakupan, hindi ito masyadong halata. Landon, dapat sumuko na ang amo mo. Ikaw. Ikaw, 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 huwag mong subukang maghasik ng kaguluhan. Kung babalik ang amo ko, tapos ka na. Nakita ni Landon na tila puno ng kumpiyansa si Benjo, at naging kumpiyansa din siya. Ang tanga mo talaga. Akala ko hihingi ako ng $1,000,000 kung dumating ang amo mo at aminin mo lahat ng pagkakamali mo, pero nagbago na ang isip ko. Noong una, ikaw Landon, kailangan lang mabali ang tadyang niya, pero dahil tulala ang amo mo, sasamahan ka niya. Sabi ni Terence. 01 Experimenter, go. Turuan ng leksyon ang manggugulo na ito. Ayaw ni Benjo na mag-aksaya ng oras kay Terence. Sa ganang kanya, lakas ang nagpasya sa lahat. Hanggat ginagamit niya ang kanyang lakas para ikulong si Terence ang mawawala ng pera. Ano ang 01 Experimenter? Kumunat ang noo ni Terence. Malalaman mo rin sa lalong madaling panahon, at ipaparamdam nito sa iyo na mamamatay ka na. Malamig na tumawa si Benjo. Ang 01 Experimenter mo ay hindi babae. Paano niya ipaparamdam sa akin na mamamatay na ako? May sira ba ang ulo mo? Nakakapagod talagang makipag-usap sa mga katulad mo. Parang hindi ka marunong magbayad hanggat hindi kita binubugbog. Tumingin si Terence kay Benjo na may simpatiya. 01 Experimenter. Nagutos si Benjo, ngunit hindi niya nakita ang 01 na paparating upang talunin si Terence. Medyo natarante siya, hindi ba sinunod ni 01 ang utos niya? Siya ba ang 01 Experimenter na sinasabi mo? Sabi ni Terence, sabay turo sa likod ni Benjo. Natigilan si Benjo at walang malay na lumingon. Laking gulat niya nang makita niya ito, ga. Ang 01 Experimenter ay nakahandusay sa lupa, hindi alam ang kanyang buhay o kamatayan. Ano? Anong nangyayari? Si Benjo ay tumingin kay Terence sa takot. Ayaw niyang maging immortal, gusto lang niyang mamatay. Ang mga labi ni Terence ay pumulupot sa isang mapanoksong ngiti. Ano ang relasyon mo sa isang Jerwin? Ah!
Ako. Hindi ko alam Jerwin bro. Benjo subconsciously tanggi. Path. Halos humagalpak ng tawa si Terence. Nakakalungkot talaga para sa isang Jerwin na magkaroon ng isang hanggal na subordinate na tulad mo. Ay. Reaksyon din ni Benjo. Alam niyang hinayaan niya itong mad ulash, ngunit hindi niya ito mababago. Napalakas na lang niya ang sarili at sinabing, walang kinalaman ang bagay na ito kay Brother Jerwin. Pananagutan ko ang aking mga aksyon. Inaamin kong talo ako. Hindi alam ni Benjo kung ano ang mali sa Subject 01, ngunit halatang pinaghandaan ito ni Terence. Inilantad pa niya ang relasyon nila ni Jerwin, at ang lahat ng ito ay naging sobrang depressed ng Benjo. Labis siyang kumpiyansa na kaya niyang turuan ng leksyon si Terence, ngunit hindi niya inaasahan na mabibigo si Terence pagkatapos ng lahat ng pagmamayabang. Kakasabi mo lang na aaminin ko ang pagkatalo ko. Pag-usapan muna kita, kakausapin ko si Jerwin tungkol sa test subject 01 na ito. 2 milyon, at babaliin ko ang iyong mga tadyang, sabi ni Terence. 2 milyon. Hindi ba 1 milyon? Maingat na sabi ni Benjo. Ito ay 1 milyon ngayon lang, ngunit dahil matigas ang iyong pagkilos, bibigyan kita ng diskwento, sabi ni Terence. Discount? Bakit tumataas ang discount? Napait ang mukha ni Benjo. Kung wala ang 01 test subject, imposibleng haharapin niya si Terence sa kanyang golden class strength, kaya nagsimula siyang sumuko. Oh, may 20% discount ako. Sabi ni Terence. Walang pagpipilian si Benjo kundi ang aminin ang pagkatalo. 2 milyon iyon kung gayon. Hindi mo ba mabali ang kanyang tadyang? Pagkatapos ay baliin ang lahat ng 5 paa. Sabi ni Terence. Pagkatapos ay sumabay tayo sa mga tadyang. Nang makitang walang puwang para sa talakayan, ang tanging nasabi ni Benjo. 2,183. Okay. Sa iyo ba ang Audi Q7 sa ibaba? Tanong ni Terence habang nakatingin sa labas ng bintana. Ito. Oo. Gustong tumanggi ni Benjo, ngunit natakot siya na baka lalong magalit si Terence at bigyan siya ng diskwento. Tumango lang siya. Nako, kailangan ko ng pera para makabili ng kotse para kay Jimboy. Iko-convert ko ang Q7 sa pera. Sabi ni Terence. Sige. Kahit anong sabihin mo. Gumawa ng ilang kalkulasyon si Benjo. Gumastos siya ng 1.1 milyon sa Q7 na ito, ngunit luma na ang modelo. Kung i-convert niya ito sa 1.1 milyon, sulit ito. Sa perang naipon, makakabili siya ng bagong sasakyan. Sige, mukhang luma na ang kotseng ito. Bibigyan kita ng 10,000. May natitira pang 1.9 million dollars. I-round up ko ito hanggang 2 million dollars. Sabi ni Terence. Halos mapaiyak si Benjo. Kahit na ang Audi Q7 na ito ay isang lumang modelo, maaari itong ibenta sa halagang 6 o 700,000 dolyar sa merkado ng ginamit na kotse, tama ba? At saka, kahit sabihin mong 100,000, hayaan mo na lang na 100,000. Gusto mo pa bang i-round up ang natitirang 1.9 milyon? Umabot ito sa 2 milyon. Hindi ba ito ay katulad ng pagdaraya sa akin ng isang kotse? Ano, may opinyon ka ba? Tanong ni Terence. Hindi. Mapait na ngumiti si Benjo. Nanghihinayang talaga siya. Kung alam niya lang na ang 01 test subject na ito ay masisira sa huling minuto, hindi sana siya umarte ng bongga. Akto nga po na sana siya nang pumasok siya sa pinto. Malamang na hindi siya makakaranas ng ganoong kabigat na pagkawala. Sige, pwede ka nang magbayad. Sabi ni Terence. Okay, ililipat ko ang pera. Hindi nang ahas si Benjo na maglaro ng kahit anong trick. Inilipat niya ang 2 milyong dolyar sa account number na ibinigay sa kanya ni Terence at masunurin niyang kinuha ang susi ng kotse. Terence bro, pwede bang huwag mong baliin ang tadyang ko dahil prangka ako? Oh, dahil prangka ka, hindi ko gagawin. Sabi ni Terence. Tuwang-tuwa si Benjo, ngunit ang sumunod na sinabi ni Terence ay nag-alala sa kanya, maaari kayong mag-away at mabali ang tadyang ng isa't isa. Ito. Tumingin si Benjo kay Terence, natigilan, labanan. Puno rin ng pag-aalala ang mukha ni Landon.
Sinong makakatiis na gawin ito sa kanya? Ayos lang sana kung nabali ang kanyang mga tadyang nang hindi namamalayan, ngunit kung sila ay mag-aaway, hindi ba't iyon ay sumisira sa kanyang lakas? Mukhang hindi tama. Ayos lang, tamaan mo ang sarili mo. Kung hindi mo ako mabali, hindi ko lang babaliin ang tadyang ko. Sabi ni Terence. Laban tayo, laban tayo. Mabilis na tumango si Benjo. Dahil dito, lumitaw ang isang kakaibang eksena sa boxing club. Nag-aaway sina Benjo at Landen, ang vice-presidente at vice-presidente. Si Benjo ay nasa isang mas mahusay na estado dahil siya ay isang ginintoang master ng klase. Nabali niya ang tadyang ni Landen sa isang suntok, ngunit hindi masyadong tumpak si Landen. Nabali na ang kanyang tadyang, at nabali pa ang kanyang kanang palso. Hiniling sa kanya na hampasin si Benjo ng kanyang kaliwang kamay ng ilang beses, ngunit napakasakit ni Benjo kaya wala siyang magawa sa kanya. Sige, itigil mo na ang pakikipag-away. Ako mismo ang gagawa. Hindi nakaimik si Benjo. Itinaas niya ang kanyang kamao, itinikom ang kanyang mga ngipin, at binasag iyon sa kanyang dibdib. Sa isang putok, nabali ang kanyang dibdib. Tumingin siya kay Terence nang nakakaawa, okay lang ba ito? Tama na, tumango si Terence. Masasabi niyang hindi natutuwa si Benjo tungkol dito, ngunit wala siyang pagpipilian. Napagtanto na ni Terence na ang Benjo ay hindi isang normal na estudyante. Kung tama siya, miyembro siya ng Firewolves. Ang test subject na nakahandusay sa lupa sa pinto ay may kaparehong mapurol na mata sa mga Firewolves matapos maturukan ng Drug 01 at ma-hypnotize. Kaya imposibleng magpasakop si Benjo sa kanya, ngunit si Terence at ang mga Firewolves ay hindi nag-cross sa landas ng isa't isa sa ngayon. Bagamat walang kakayahan si Terence na labanan ang mga Firewolves, halatang ayaw ng sangay na labanan siya. Dinala ni Terence sina Jimboy, Wilfred, at Lyra palabas ng boxing club. Nang madaanan niya ang apoy na disipulo ng Wolfgang, itinaas ni Terence ang kanyang paa at tinapakan siya. Matapos ang 4 na pagtapak, nabali ang mga paa ng alagad. Pagkatapos ay bumunot si Terence ng pilak na karayom mula sa katawan ng apoy na disipulo ng Wolfgang. Ang mga Firewolf ay dumaan sa 01 na gamot, at ang kanilang resistensya at lakas ay lubos na napabuti, ngunit wala silang chi upang protektahan ang kanilang mga katawan tulad ng mga spiritual practitioner, at hindi rin nila sinanay ang kanilang mga katawan na maging lubhang malakas tulad ng mga pisikal na practitioner. Kaya sapat na ang mga normal na pressure point para matamba sila, ngunit kung sakali, gumamit pa rin si Terence ng mga pilak na karayom. Para sa 4 na lalaki, gumamit lamang si Terence ng mga normal na pressure point. Ang 4 na paa ng Firewolf Gang disciple na ito ay napilayan lahat ni Terence, kaya kahit na magising siya mamaya, hindi siya makakaatake o makakapagbigay ng anumang pagbabanta. Sina Jimboy at Wilfred ay nasa panaginip pa rin kahit na lumabas sila sa stadium ng boxing club. Tinuruan lang ba nila ng leksyon ang mga taga-boxing club? Bukod dito, nabali nila ang mga tadyang ng isa't isa. Kung ito ay ikakalat, malamang na ituturing ito bilang isang biro. Gayunpaman, ito ay talagang nangyari sa harap ng kanilang mga mata. Jimboy, ano ang bank account number mo? Ililipat ko ang pera sa iyo, sabi ni Terence. Sa wakas ay bumalik si Jimboy sa kanyang katinoan. Gayunpaman, umiling siya at sinabing, "Boss, tinulungan mo akong maghiganti. Malaki ang pasasalamat ko. Hiningi mo ang perang ito, paano ko ito tatanggapin? Ang pera na ito ay para sa iyong mga medikal na gastos. Ito ay sa iyo sa simula. At saka, kailangan mo ng pera para makipag-date kay Lyra, tama ba?" Sabi ni Terence. Kung gayon, kukunin ko ang kalahati. Kahit ano pa at hindi ko na ito makukuha. Ibibigay ko ang kalahati kay Wilfred at Harper, hindi ko kayang itago ang lahat sa sarili ko. Si Jimboy ay isang mabait na tao, at hindi siya sakam sa pera. Sige, sabi niya. Hindi na nakipagtalo sa kanya si Terence. Sa katunayan, si Terence ay nangangailangan din ng pera, ngunit ang 1,000,000 ay hindi isang problema. Nagplano siyang mangikil ng pera kay Jerwin. Pagkatapos mailipat ang pera kay Jimboy, inihagis ni Terence ang susi ng kotse kay Wilfred, "Kayong tatlo ay dapat kumuha ng inyong mga lisensya sa pagmamaneho."
Ang sasakyang ito ay magiging pampublikong sasakyan ng aming dormitoryo. Mas magiging komportable kapag lumabas kayo. No way. Ibinibigay mo rin sa amin ang sasakyan. Nagulat at natuwa si Wilfred. Hindi niya akalain na magiging car owner din pala siya, and a luxury car at that. Boss, bakit hindi mo sarilinin ang kotseng ito? Hindi namin ito kailangan. Naramdaman din ni Jimboy na hindi magandang iwanan ang sasakyan para magamit ng publiko. May kotse ako, kaya hindi ko kailangan. Sabi ni Terence sabay wave ng kamay. Ang kanyang Grand Cherokee ay binago, at maaari niyang tahakin ang anumang ruta na gusto niya. Talagang ayaw itong baguhin ni Terence. Kung gayon ay tatanggapin namin ito. Boss, napakabuti mo sa amin. Walang hiyang sabi ni Wilfred. May driver's license ako. Shengji and Harper can just take one. We have a driving school in our school. 2,184. Nakuha ni Wilfred ang kanyang lisensya sa pagmamaneho noong summer break ng kanyang 3 taon sa high school, ngunit hindi pa siya nagkaroon ng kotse. Ngayong may kotse na siya, paanong hindi siya matutuwa? Maganda iyan. Mapapanood kayo ni Jimboy ngayong gabi. Hindi ako sasama. Sabi ni Terence. At saka, si Kimi ay may kanya-kanyang ginagawa sa dormitoryo ni Joanne, at gabi-gabi lang siya umuuwi sa dormitoryo. Parehong nasa labas sina Joanne at Lyra, kaya nakakatamad pumunta si Melissa, di ba? Hinihikayat ni Wilfred. Ganun ba? Medyo naantig si Terence sa pagbanggit kay Melissa, hindi dahil sa kasama niya itong manood ng sine, kundi dahil nakakapag-practice siya habang nanunood ng sine. Tanungin ko siya mamayang hapon. Sa isang solong silid sa ospital ng paaralan, kamakailan lamang ay muling ikinabit ni Benjo ang kanyang mga buto. Bagamat ang sirang sternum ay walang halaga sa isang ginintoang master ng klase tulad ng Benjo, siya ay lubos na nalulumbay. Jerwin bro, kakaiba talaga ang Terence na iyon. Nawala ng malay ang test subject 01 nang walang dahilan, ngunit nang umalis si Terence, nakita kong naglabas siya ng pilak na karayom mula sa katawan ng test subject 01. Sinabi ni Benjo kay Jerwin ang lahat ng nangyari sa boxing club, umaasang matutulungan siya ni Jerwin. Alam ko. Terence, huwag mo siyang pakialaman sa ngayon, at lumayo ka sa mga taong nakapaligid sa kanya. Marahas na baliw ang lalaking iyon, walang pinagkaiba sa isang baliw. Mahinang sabi ni Jerwin. Okay. Nabigo si Benjo. Naisip niya na kahit mabali ang tadyang, walang pakialam ang isang Jerwin. Ngunit paano mabibitawan ng isang Jerwin ang 2 milyon at isang Audi Q7? Sa kasamaang palad, walang pakialam si Jerwin. Para bang hindi big deal sa kanya ang 2 milyon at ang sasakyan. Sa katunayan, totoo na ang isang Jerwin ay walang pakialam dito, ngunit ito ay isang kasinungalingan kung hindi siya magagalit. Gayunpaman, walang saysay na magalit. Hindi siya nagtagumpay sa panloloko kay Pablo noon, at natalo pa siya ng 2 bilyon kay Terence. Ang 2 milyon na ito ay wala sa kanya. Alakdan, kunin mo ang propesor. Ibinaba ni Jerwin ang tawag at inutusan si Scorpion. Oo. Sagot ni Scorpion at pumunta para kunin ang professor. Hindi nagtagal, lumapit ang propesor. Pagbati, Master Wen. Si Jerwin ay isa na ngayong maliit na pinuno ng mga firewolves sa lungsod ng Stonegate, at mas iginagalang siya ng propesor kaysa dati. Propesor, dinala ni Benjo ang pinakabagong paksa ng pagsusulit 01 upang harapin si Terence, ngunit nagkaroon ng aksidente. Kasabay nito, sinabi ni Jerwin sa propesor ang tungkol sa mga pilak na karayom. Kung tama ang pagsusuri ko, malamang na natama ni Terence ang AQ points ng ating test subject para matamba siya. Sabi ng propesor pagkaraan ng ilang sandali ng katahimikan. Sinayang namin ang isang paksa sa pagsusulit, ngunit nakita namin ang kapintasan, itutuloy namin itong ayusin. Ang ganda. Ngumiti si Jerwin. Hindi ito kawalan. 2 milyon para sa isang kotse. Kunin na lang ito bilang bayad sa eksperimento. Oo, mayroon tayong Terence na dapat pasalamatan para dito. Natawa din si Miguel.
Gayunpaman, sa sandaling umalis ang propesor, tumunog ang telepono ni Jerwin. Nagbago ang mukha ni Jerwin nang makita kung sino iyon. Anong mali? Nakita rin ni Miguel ang kakaibang ekspresyon ng isang Jerwin at mabilis na nagtanong. Si Terence. Sabi ni Jerwin. Terence. Ano ang tawag niya? Natigilan din si Miguel, pero sinabi pa rin niya, kunin mo at tingnan mo. Hello. Boss Terence? Bakit mo ako tinatawag? Masiglang sabi ni Jerwin. Hindi mo ako amo, huwag mo na lang akong tawaging ganyan. Ikaw ang nagbigay sa Benjo ng test subject na iyon, tama ba? Tanong ni Terence. Anong test subject? Natural, hindi aaminin ni Jerwin. Huwag kang magmadaling mag-deny. Sa tingin ko na. Walang kwenta kung magpaliwanag ka. Dahil ang iyong lalaki ay hindi man lang nakipagtulungan sa akin, at binigyan mo pa siya ng tulong, nagpa siya akong pagmultahin ka ng $100,000,000. Mayroon kang 3 araw upang ilipat ang pera sa aking account. Sabi ni Terence. Terence, hindi ka ba masyadong lalayo? Bakit kita bibigyan ng $100,000,000? Hindi natuwa si Jerwin sa tono ni Terence. Nako, kung hindi mo ibigay sa akin, huwag mo akong sisihin sa hindi kita babala. Kung may mali, hindi na lang magiging $100,000,000 ang perang ito. Sabi ni Terence. Wala akong panahon para makinig sa mga pananakot mo. Huwag mong isipin na madali akong mabuli. Sabihin ko sa'yo, Terence, si Benjo ay kababata ko, at binigay na niya sa iyo ang pera niya. Hindi ka pwedeng humingi ng isa pang $100,000,000. Sabi ni Jerwin. Gawin mo ang gusto mo. Ako ang gagawa ng bookkeeping para sa iyo. Hindi inaasahan ni Terence na magbabayad kaagad si Jerwin. Ang lalaki ay matigas ang ulo, kung tutuusin, kaya hindi siya nagmamadali. Dahil doon, ibinaba ni Terence ang telepono. Naasar naman si Jerwin. F***, akala mo ba bangko ako, humihingi ng 100,000,000? Binanta ka ni Terence. Tanong ng Miguel. Oo. Nahulaan ng lalaking ito na ako ang nagbigay ng test subject sa Benjo, kaya humingi siya sa akin ng $100,000,000 na multa. Sabi ni Jerwin. Talagang walang kwenta ang mga tagong bahay na iyon, ni hindi nila kayang kunin ang isang Terence. I was hoping na mapapatay nila siya, pero parang imposible na ngayon. Jerwin, pero huwag mong pababayaan ang iyong bantay, masyadong mababa pa rin ang posisyon mo sa Firewolf Gang. Kung maililipat mo ang Sky Class Masters mula sa headquarters, hindi mo na kailangang matakot kay Terence, sabi ng Miguel. Hindi sapat ang mga puntos ng kontribusyon. Umiling si Jerwin, mukhang kailangan kong magmadali at magpatuloy upang kumita ng pera. Hindi sineseryoso ni Jerwin ang babala ni Terence. Tutal, araw-araw siyang nanatili sa teritoryo ng Firewolf Gang at hindi lumalabas. Kahit gaano pa kalakas si Terence, hindi niya ito mahahanap. Sa loob ng school, sa loob ng isang sports car na nakaparada sa sulok, Right Coiling Tiger ang kausap ng kanyang tiyuhin, ikaw Sebastian. Coiling Tiger, totoo ba ang sinabi mo? Hindi marunong gumawa ng elixir si Terence. Laking gulat ni Sebastian nang marinig niya ang balita. Pagkatapos ng lahat, si Terence ay isang alchemist upang ilagay ang iyong kaalaman. Bukod dito, si Terence ay nagsagawa pa ng pagpino ng alchemy fire sa piging ng kaarawan ni Old Master Tang. Hindi niya matanggap nang biglang sinabi ni Terence na hindi siya. Iyon ang sinabi ni Terence, at iyon ang tinanong niya kay Boss Bale, ngunit hindi ko alam kung totoo o hindi. Napakatuso ni Terence, at posibleng itinatago niya ito kay Boss Bale. At saka, sabi ni Pancho, alam niyang nakikinig ako sa labas, ngunit sinabi niya pa rin ang mga salitang iyon. Hindi ba niya sarili ang kahinaan niya? 2,185. Siguro hindi siya nagsinungaling kay Boss Bale, pero self-destruction ang kahinaan niya. Tapos na ang Hidden House Summit, so what if alam ng lahat na hindi siya marunong gumawa ng pills? Wala naman itong epekto sa kanya. Sinuri mo si Sebastian, dagdag pa, si Terence ay maaaring hindi nagsisinungaling sa Hidden House Summit. Sinabi niya na hindi siya marunong magpino ng mga table tasks, kaya maaaring totoo ito.
Kung iyon ang kaso, pagkatapos ay napalampas namin ang isang mahusay na pagkakataon. Sa Hidden House Summit, kami ay dapat na manalo, ngunit nawala namin. Ang huling pag-asa sa nakapulupot na puso ng Tiger ay nabasag. Nagsisinungaling siya sa kanyang sarili, iniisip na si Sebastian ay sasang-ayon ka sa kanyang pagbabawas na si Terence ay nagkukunwaring hindi marunong gumawa ng elixir, ngunit ngayon ay tila hindi talaga ginawa ni Terence. Bukod dito, walang dahilan si Terence para magsinungaling kay Boss Bale. Katulad nga ng sinabi ni Sebastian, so what if hindi siya refiner? Kung si Terence ay isang tagapagdalisay ay malinaw para sa lahat ang mga nakatagong bahay na may sama ng loob sa kanya ay hindi maglalakas loob na hawakan siya. Kung makaligtaan mo ito, gayon din. Kami, ang nakatagong bahay mo, ay hindi nagkukulang sa likas na kayamanan o pera. Ang tanging bagay na kailangan mong tiyakin ngayon ay kung ang impormasyon sa mga kamay ni Terence ay ang mga personal na tala ni Boss Bale, sabi ni Sebastian. Dapat lang. Personal na inamin ito ni Boss Bale. Maliban na lang kung si Boss Bale at Terence ay nagtutulungan, ngunit napaka-imposible. Sabi ni Pancho. Mabuti iyan. Sa tingin mo, anong presyo ang maaari mong bayaran para maibalik ang impormasyong iyon? Naramdaman mo rin si Sebastian na dahil umamin na si Boss Bale, wala nang problema. Ang pangunahing bagay ay, sa ganang kanya, ang isang tulad ni Boss Bale na may mataas na prestihiyo ay hindi magsisinungaling kay Terence. Napakahirap. Iba na sa pagkakataong ito, sabi ni Pancho. Si Terence ay nasa mataas na alerto, at siya ay tila hindi naglalaro ng husto upang makuha ang punto ay, wala tayong anumang kapalit na interes ni Terence. Maaaring hindi interesado si Terence sa mga bagay na maiaalok namin, ngunit hindi isang kaldero. May grade 1 and 2 cauldron na si Terence, hindi naman natin pwedeng ipagpalit ang grade 3-1 diba? Ang aming nakatagong pamilya ay wala man lang iilan sa mga iyon. Iyon ay natural na imposible. Ang isang grade 3 medicinal cauldron ay isang kayamanan, sabi ni Sebastian, hindi namin ito mapapalitan kahit anong mangyari. Ngunit tama ka, si Terence ay nanalo ng napakaraming kayamanan mula sa Hidden House Summit sa pagkakataong ito, hindi siya magiging interesado sa mga normal na bagay. O tama, Tito, may hindi ko maintindihan, kung hindi marunong gumawa ng pills si Terence, bakit gusto niya ang mga kaldero natin? At saka, bakit hindi mo kami ipinagpalit sa Hidden House Summit? Hindi pa rin maisip ni Pancho kung ano ang sinusubukang gawin ni Terence. Siguro sinasadya niya tayong matalo sa Hidden House Summit. Siguradong kaya ni Terence na gawin iyon. Naisip mo si Sebastian at naramdaman mong ito lang ang makatwirang dahilan. I guess so. Susubukan ko ang mga salita ni Terence ngayong hapon, at kung maaari, pag-uusapan natin ang mga tuntunin. Mabuti iyan. Pupunta ako at pag-uusapan ito sa iyong lolo. Tumango si Sebastian at sinabing. Pagkababa ng telepono, nang bibisitahin mo si Sebastian kay Old Master, isang napakakilalang bisita ang dumating sa tagong pamilya mo. Siya ay napakakilala na kahit na ang matandang master ay personal mong tinanggap siya. Bukod dito, nakaupo ang panauhin na ito, ngunit ang matandang Panginoon ay magalang na nakatayo sa tabi. Ang presensya ni Young Master Sebastian ay nagdudulot ng liwanag sa hamak na tirahan ng aming pamilya. Old Master, nagulat ka, masaya, at medyo nagulat. Hindi niya inaasahan na ang taong darating sa pagkakataong ito ay ang Young Master of the Sky Elixir Sect, ang Heavenly Silkworm Transformation. Maaari kang matanda. Umupo at mag-usap. Ang Hidden House of the Right ay palaging may magandang relasyon sa ating Sky Elixir Sect, at nakagawa sila ng maraming kontribusyon sa ating sekta. Ang makalangit na silkworm transformation na ito ay napakapinong at gwapo. Isa siyang out and out na gwapong lalaki. Gayunpaman, kahit anong tingin mo sa kanya, mukha siyang ate. Sa kanyang mga mata, may bahid ng kasamaan, na naging dahilan upang hindi maglakas loob na tumingin sa kanya ng diretso. Sa likod niya ay isang ordinaryong matandang lalaki, nakasuot ng simple at magaspang na damit.
Bagamat hindi siya kahanga-hanga, siya ang Sky Class Late Phase Peak malinaw kung gaano pinahahalagahan ng Sky Elixir Sect ang Young Master na ito. Maraming salamat, Young Sect Master. Matandang lalaki medyo natakot ka. Ang Sky Class Late Phase Peak Elder sa likod ng makalangit na Silkworm Transformation ay hindi umupo, ngunit siya ay umupo. Ipinakita nito na pinahahalagahan pa rin ng Young Master ang iyong pamilya. Noong nakaraan, napakaganda ng recipe ng bone washing pill na iniambag ng iyong pamilya. Pagkatapos ng pag-verify ng aking lolo, ito ay talagang isang bihirang sinaunang recipe. Habang nagsasalita ang makalangit na Silkworm Transformation hanggang sa puntong ito, isang bakas ng pagkabigo ang sumilay sa kanyang mga mata, gayunpaman, mayroong isang kinakailangan upang pinuhin ang elixir sa recipe na ito. Ito rin ang dahilan kung bakit ako napunta sa iyo. Ang dahilan kung bakit ang pagbabago ng makalangit na silkworm ay nagbigay ng labis na kahalagahan sa recipe ng tableta na ito ay dahil ito ay napakahalaga sa Elixir Sect, napakahalaga na ito ay hindi mapapalitan. Sa loob ng napakaraming taon, hinahanap ng Sky Elixir Sect ang recipe na ito, at ngayong nahanap na nila ito, hindi na nila ito nagawa. Ito ang pinakamasakit na bagay. Ang recipe ng bone cleansing pill na ito ay isang grade 3 recipe lamang. Sa teorya, kung ang matandang ninuno ng Sky Elixir Sect, na lolo rin ng makalangit na pagbabagong anyo ng uod, ang langit, lupa, at tao, ay magiging napakataas pa rin ng antas ng tagumpay. Ngunit nabigo siya. Ang mga sangkap sa listahan ay bihira sa simula, ngunit siya ay nabigo pa rin. Dahil dito, labis na nanlumo ang langit, lupa, at tao. Dahil dito, hindi na siya nagmamadaling pinuhin ang tableta. Sa halip, naghanap siya sa maraming sinaunang aklat at sa wakas ay nakakita siya ng ilang mga pahiwatig. Nagkaroon ng kinakailangan para matagumpay na mapino ang bone washing pill na ito. Iyon ay, ang taong nagpino ng tableta ay dapat na isang alchemist na may malinis na pangangatawan. Sa madaling salita, ang isang alchemist na umiinom ng bone washing pill ay dapat kayang pinuhin ang bone washing pill. Bagaman hindi alam ng mga tao sa langit at lupa kung paano ginawa ang unang tableta para sa paglilinis ng buto, o kung paano nagtagumpay ang taong gumawa nito nang hindi umiinom ng tableta, ang tanong na ito ay parang kung ang manok o ang itlog ang nauna. Walang paraan upang patunayan ito, at ang mga tao sa langit at lupa ay hindi mapakali na isipin ito. Gusto lang nilang makahanap ng isang tao na uminom ng bone cleansing pill at ay recruit siya sa Heaven Elixir Sect. Sasanayin nila siya na maging isang makapangyarihang alchemist at gawin ang bone cleansing pill. Kahit na ang taong ito ay walang talento sa alchemy, ang mga tao sa langit at lupa ay ihahagi sa kanya ang lahat ng uri ng kayamanan upang baguhin ang mga katangian ng kanyang katawan at gawin siyang alchemist. Kung walang sunog na katangian ng katawan, ang isa ay maaaring uminom ng Inferno Intensiang pill. Kung walang katangiang kahoy na katawan, ang isa ay maaaring uminom ng 10,000 taon na Springwood na tableta. Ang lahat ng mga tabletang ito ay mga top tier na table task na kasing sikat ng Ice Heart Jade Bone Pill, at maaaring makapagpabago sa pangangatawan ng isang cultivator. Napakahirap na pinuhin o kolektahin ang mga halamang gamot. 2,186. Ngunit kahit na gaano man ito kahirap, ang Sky Elixir Sect ay kailangang gumawa nito. Ito ay dahil ang bone cleansing pill ay may kasamang engranding plano, at hindi nila kayang magkamali. Ano ang kailangan? Old Master, nakita mo ang solemn na ekspresyon ng makalangit na silkworm transformation at mabilis na nagtanong ng seryoso. Mayroon ka pa bang mga bone washing pills na ito? Tanong ng makalangit na silkworm transformation. Kung mayroon pa silang mas maraming mga table tasks para sa paglilinis ng buto, at higit sa 5 sa kanila, hindi na nila kailangang maghanap ng iba, at hindi rin nila kailangang sanayin ang sinumang alchemist. Kahit na mayroon sila, hindi ito magiging problema, hanggat ibinigay nila ito sa mga tao ng sekta ng makalangit na elixir. I've never heard of it. Old Master Yu shook his head. Ang Marrow and Bone Cleansing Pill na ito ay orihinal na tinatawag na Longevity Pill at Toxin Cleansing Pill. Nai-circulate ito sa auction ng sekular na mundo.
Napakalimitado ang bilang ng mga na-auction na item, ngunit nakuha ng pamilyang Kang ang isa. Hindi ko alam kung mayroon pa sila. Oh, bahay na naman Kang. Pagkatapos ay kailangan kong problemayan ang matandang master na makipag-ugnayan kay House Kang. Kung hindi pa nila nainom ang longevity pill, mangyaring hilingin sa kanila na dalhin ito sa lalong madaling panahon. Bibilhin ko ito sa 10 beses ang presyo. Kung kinuha na nila ito, mangyaring hilingin sa taong kumuha nito na lumapit. Kung sila ay higit sa 30 taong gulang, hindi na nila kailangang sumama. Sabi ng makalangit na silkworm transformation. Oo. Bagamat nagtataka si Old Master kung bakit hindi ito magawa ng mga mahigit 30 taong gulang, hindi siya naglakas loob na magtanong. Tumango lang siya at ginawa ang sinabi. Tungkol sa dahilan kung bakit ang pagbabago ng makalangit na silkworm ay nangangailangan ng isa na wala pang 30 taong gulang, ito ay dahil lamang sa mga wala pang 30 taong gulang ang may posibilidad na sanayin upang maging isang alchemist. Kung ang isa ay masyadong matanda, hindi ito magiging madali upang linangin, pabayaan kang table task. Sa bahay ni Kang, ang matandang master na si Kang, Levi Kang, Guillermo Kang at Carlos ay nagdaraos ng piging para sa dalawang kapatid sa bahay na si Turner. Kuya Jimmy Turner, nakababatang kapatid na lalaki Benny Turner, lahat ng ito ay salamat sa inyo na kami ay nasa problema sa oras na ito. Kung hindi, kami ay tapos na. Pasasalamat na sabi ni Guillermo habang itinataas ang kanyang baso. Dahil sa paglulunsad ng bagong produkto ng kumpanya ng milagrong doktor na si Guan, bumagsak ang reputasyon at benta ng bahay ni Kang. Hindi nila maaaring ibenta ang alinman sa kanilang mga produkto, at kailangan silang imbestigahan araw-araw. Sa huli, kailangan nilang magbayad ng malaking halaga para mapanatili ang kumpanya. Si House Kang, sa kabilang banda, ay hindi kayang maglabas ng napakalaking halaga ng walang kahit isang sentimo. Ang malaking halaga ng pera na ito ay nagmula sa bahay ni Turner, at kaya ang bahay Kang ay labis na nagpapasalamat sa kanila sa pag-alis sa oras ng kanilang pangangailangan. Tama, ang magkapatid na Turner ay talagang gumaganti ng masama ng mabuti. Idinagdag ni Carlos, noong pinutol ni House Kang ang pakikipag-ugnayan, pinabayaan ninyo ito. Nandito kayo para tulungan kami noong may problema kami. Talagang nagpapasalamat kami. Ang bahay Turner ay hindi ang maharlikang bahay natin dati. Magkapatid lang tayo sa iisang bangka. Magtutulungan lang tayo at magkadikit para mapanatili ang ating prestihiyo. Napabuntong hininga si Benny, bagamat bawat isa sa amin ay may suporta ng isang nakatagong bahay, si Terence ay nasa limelight ngayon. Wala kaming kalaban-laban para sa kanya. Maaari lamang kaming magsama at mabuhay para sa aming sarili. Walang magawang sabi ni Benny. Naisip niya ang mga araw na ang bahay ni Turner ay isang noble house, ngunit ngayon ay mas malakas na sila ng kaunti kaysa sa isang normal na bahay. Tama, noong araw, ang bahay natin Kang ay puno ng ambisyon. Terence, ang munting bastard na iyon. Ang sabi ni Miracle Dr. Kang sa pamamagitan ng nagngangalit na mga ngipin. Maaga o huli, papatayin siya ng matandang ito. Sina Winston, Walter Turner, Polong, at Harry ay pawang mga panauhin sa piging, kaya wala silang masyadong masabi. Gayunpaman, sa oras na ito, nagring ang telepono ni Harry. Harry, anong nangyari? Ginagamit mo pa rin ang iyong telepono sa isang mahalagang piging. Saway ni Guillermo. Hindi na maganda si House Kang, ngunit iba pa rin ang tingin ng matanda kay Harry, at iyon ay ikinagalit niya. Tito, tawag ito ng tagong pamilya mo. Tapos sasabihin ko sa kanya na ayaw ng tito ko na kunin ko. Mahinang sabi ni Harry. Hayaan ba natin silang mag-away mamaya? Ga! Napakurap si Guillermo, medyo nahiya sa tawag. Casual ko lang sinasabi. Bilasan mo sagutin mo yung phone. Nagpout si Harry at kinuha ang telepono. Hello, ako si Harry. Harry, ako ang pinuno ng bahay mo, tawagan mo ang lolo mo. Old Master, mayroon ka lang numero ng telepono ni Harry, ngunit hindi niya sinabi kay Harry ang tungkol sa isang mahalagang bagay. Dumiretso siya kay Levi. Sige, maghintay ng ilang sandali.
Hindi inakala ni Harry na ang Elder ay tatawagin mong direkta sa bahay na Kang. Ito ay isang magandang bagay. Mabilis niyang ipinasa ang telepono sa kanyang lolo at magalang na nagsabing, "Lolo, tawag mula sa ulo ng inyong pamilya." Ah! Narinig ng miracle doctor na si Kang na tumatawag sa iyo at maingat itong kinuha, "Old Master Yu, I'm Old Kang." "Miracle Doctor Kang, may kailangan akong itanong sa iyo," sabi mo, "Old Master, hindi ba nakakuha ng longevity pill ang mga Kang mo? Umiiral pa ba ang pill na ito?" "Oo, nakakuha kami ng tabletang pampahaba ng buhay, ngunit." Mapait na ngumiti si Old Master Kang. "Pero ano? Baka may mali sa tableta?" Tinanong mo si Old Master. "Walang problema. Ang tableta lang." Ang tableta ay kinain ng aso. Walang lakas ng loob na itago si Old Master Kang at maingat na sinabi. "Ano? Sinasabi mo na ang tabletang ito ay kinain ng aso? Pinakain ng pamilya mo ang mga tableta sa mga aso." Old Master, nadama mo na ito ay medyo mapangahas. Ang paraan ng bahay na ginawa ni Kang ay talagang kakaiba. Hindi namin ipinakain sa mga aso, aksidente lang kaming nakain ng mga aso. Mapait na ngumiti si Lolo Kang. Young Sect Master, kinain ng aso ang longevity pill ni Kang bahay. Ano sa palagay mo? Ang matandang Panginoon ay iniling mo rin ang kanyang ulo ng walang magawa upang tingnan ang makalangit na silkworm transformation. Nang marinig ng makalangit na silkworm transformation ang resultang ito, hindi nila alam kung tatawa o iiyak. Walang silbi para sa isang aso na kainin ito, dapat itong kainin ng tao. Old Master Kang, pasensya na, pero kailangan itong kainin ng tao. Nang marinig ni Old Master na kinakain ng aso ang tableta, nawalan siya ng interes at mahinang nagsabi, "I wonder kung alam ni Old Master Kang kung sino pa ang umiinom ng tableta na ito. Sino pa ba ang nakain ng tabletang ito?" Kumunat ang noo ni Lolo Kang. Hindi niya alam kung bakit ito tinatanong ni Lolo, ngunit may ideya siya at talagang isang tao ang kanyang naisip. "Ang apo kong si Harry ay uminom ng kalahati ng tabletang ito dati, iniisip ko kung gagana ito." Mabilis niyang tanong. "Kalahating tableta?" Old Master, natigilan ka at lumingon para tingnan ang makalangit na silkworm transformation. "Hayaan mo siyang lumapit, titingnan ko." Sabi ng makalangit na silkworm transformation. 2187. Old Head Kang, papuntahin mo si Harry sa Hidden House ngayon din. Ipapadala ko ang address sa telepono ni Harry, paandarin siya agad. Old Master, sabi mo. Okay, sasamahan ko si Harry sa lalong madaling panahon. Hindi alam ni Old Master Kang kung ano ang hidden house na gusto mo, ngunit hindi masamang makipag-ugnayan sa kanila. Hindi na kailangan, si Harry lang ang gagawa. Old Master, sabi mo. Ang Sky Elixir Sect ay isang sekreto, kaya natural na hindi niya masabi kahit kanino, at hindi rin niya maaaring hayaan ang napakaraming tao na pumunta. Mag-isa. Ayos lang din. I'll let him go over now. Sabi ni Old Master Kang. Kuya, hindi ka na nagsalita pa at ibinaba na ang tawag. Natarante si Elder Kang, ngunit sinabihan pa rin niya si Harry na maghanda at magmadali sa hidden house. Bumalik si Terence sa klase sa hapon upang makitang nakatutok si Melissa sa kanyang libro, habang si Jenny ay gumagawa ng ilang kalkulasyon sa kanyang tablet. Lumapit si Terence at inilagay ang mga tala na ibinigay sa kanya ni Boss Bale sa mesa ni Jenny. Ito ay personal na tala ng isang alchemist. Tingnan at matuto mula rito. Okay, salamat, Terence bro. Ibinaba ni Jenny ang kanyang tablet at kukunin na sana ang mga dokumento nang biglang may lumitaw na tao na may dalang whoosh na ikinatakot niya. Terence, hindi mo ba sinabi na ang impormasyong ito ay hindi maaaring ipakita sa kahit kanino lang? Bakit mo hinayaang makita ito ni Jenny? Kakapasok lang ni Pancho sa silid-aralan nang makita niya si Terence na ipinapasa ang mga materyales kay Jenny. Sa sobrang tuwa niya ay tumakbo siya palapit kay Terence at itinuro ito. Ano? Masyado kang nag-iisip. Mas mabilis ang kamay ni Terence, dali-dali niyang kinuha ang mga dokumento at itinago sa likod niya. Ibinigay ko sa kanya ang iba, hindi ang personal na tala ng alchemist. Ha! Terence,
Umamin ka, di ba? Mga personal na tala ng isang alchemist. Hindi mo ba sinabi sa akin kanina na ang mga dokumentong nasa kamay mo ay kapareho ng mga ipinakita mo sa akin noong nakaraan? Paano ito naging personal na tala ng isang alchemist? Tila nakuha ni Pancho ang kahinaan ni Terence habang tuwang-tuwa siyang sumigaw, gayon din, paano mo nalaman na ang tinutukoy ko ay ang tungkol sa mga personal na tala ng isang alchemist? Ang sinasabi ko lang ay tungkol sa impormasyon, at binibigyan mo ako ng napakaraming detalye. Terence, Terence, kahit na ang pinakamatalinong tao ay magkakamali. Nagbago ang mukha ni Terence, medyo hindi natural. Kumunat ang noo niya at malamig na sinabi, so what if you're right? Nasa kamay ko ang impormasyon, maipapakita ko sa kung sino man ang gusto ko, ano ang kinalaman nito sa iyo. Hehe, wala itong kinalaman sa akin, ngunit pabalik sa opisina ni Boss Bale, tila inutusan ka ni Boss Bale na huwag hayaang makita ng iba ang impormasyong ito. Ngayong naipakita mo na ito kay Jenny, ano ang nangyayari? Naisip ni Pancho na may something siya kay Terence, at buong pagmamalaki niyang sinabi, well, isang tao lang, at wala kang mawawala kung titingnan ito ng dalawang tao. Kung titingnan mo ito para sa akin, hindi kita isusumbong kay Boss Bale. Oh, kung gayon dapat kang pumunta. Wala ka pa ring ebidensya, mahinang sabi ni Terence. Ako. Hindi inaasahan ng kanang kamay na tiger na tatanggihan siya ni Terence ng direkta. Gusto niyang makuha ang impormasyon, ngunit hindi niya ito maiulat. Kung ginawa niya, walang makakakita nito. Right, Pancho, ay walang pagpipilian kundi ang sabihing, Terence, hindi tulad ng naghahanap ako ng wala. Katulad noong nakaraan, ipagpapalit ko ang isang bagay na maganda para dito. Exchange. Nakita ko ang bahay mo na basura ka sa Hidden House Summit, at wala akong interesado. Sabi ni Terence. Hehe, hindi naman kaunti lang ang mga gamit natin. Ang Hidden Young family natin ay may malaking negosyo at ilang mamahaling kayamanan. Hininaan ni Pancho ang kanyang boses at mapang-akit na sinabi. Mula sa tono ni Terence, masasabi niyang may pagkakataon kung gusto siya ni Terence na tanggihan, hindi niya kailangang sabihin na wala siyang anumang bagay na interesado siya, maaari niya lamang itong tanggihan. Bilang resulta, mula sa pananaw ni Pancho, medyo natakot si Terence na iulat niya ito kay Boss Bale. Dahil naipakita na niya ito kay Jenny, walang masama kung ipakita ito kay Pancho. Kaya lang hindi nagalok si Pancho ng kahit ano na kinaiinteresan ni Terence, kaya tumanggi si Terence. Oh, anong meron? Tanong ni Terence pagkatapos ng ilang pag-aalangan. Kung gusto mong magbago, maaari kong tawagan ang aking tiyuhin at hingin ang kanyang pahintulot. Sabi mo, Pancho. Natahimik si Terence, na para bang iniisip niya ang mga kalamangan at kahinaan ng buong bagay. Habang iniisip niya ito, mas naramdaman ni Pancho na ito ay isang magandang ideya. Hindi siya magiging maingat kung ang impormasyon ay hindi mahalaga. Sabihin mo muna sa akin, anong kayamanan ang gusto mong kapalit? Kung ito ay talagang isang bagay na mabuti, kung gayon. Hindi natuloy ni Terence, alam mo. Haha, naiintindihan ko, naiintindihan ko. Don't worry, babasahin ko lang. Wala akong sasabihin. Tuwang-tuwa si Pancho. Tumango siya at bumalik sa upuan niya. Magsisimula na ang klase. Kung mananatili siya rito, tiyak na magdududa ito kay Boss Bale. Isa pa, kinailangan niyang pag-usapan ang dalawang subordinate niya, ang yellow-haired at purple-haired, anong kayamanan ang dapat niyang gamitin para ipagpalit dito. Kalimutan mo na ito. Ibibigay ko ito sa iyo pagbalik ko ngayong gabi. Tamang Pancho ang nanunood. Sabi ni Terence. Oo, alam ko, sisirain na naman siya ni Terence bro. Tumango si Jenny. Ha! Ngumiti si Terence. Patuloy na pinag-aralan ni Jenny ang kanyang tablet at bumaling si Terence kay Melissa. Saglit siyang nag-alinlangan bago nagtanong, Melissa, libre ka ba ngayong gabi? Sa gabi. Ngayong gabi ba? Hindi masyadong naintindihan ni Melissa ang ibig sabihin ni Terence. Oo, kung libre ka, let's go to the movies.
Sabi ni Terence. Ah, Tara. Manood tayo ng sine. Namula si Melissa, pinapalabas niya ba siya? Dapat ba akong sumang-ayon? Napagtanto ni Melissa na hindi niya alam kung kailan siya nagsimulang makaramdam ng kaguluhan. Nagkaroon siya ng nobya, ngunit nagkaroon din siya ng gana na pumayag dito. Oo, ngayon ang unang date ni Wilfred kay Hijoan, at pinilit niyang hilingin sa amin na samahan siya. Sabi ni Terence. Ganun ba? Parang wala na, Tara na. Nakahinga ng maluwag si Melissa, pero at the same time, medyo nadismaya. Kaya't hindi siya hinihiling ni Terence na makipag-date, ngunit para sa kanya na makipag-date sa iba. Ipagpatuloy ang pagbabasa sa aming website. Salamat! Gayunpaman, ang kadahilanang ito ay nagbigay din kay Melissa ng isang lehitimong dahilan upang pumunta sa pelikula kasama si Terence. Mainit sa sinehan, maaari kang magsuot ng mas kaunting damit. Hindi gustong palampasin ni Terence ang magandang pagkakataong ito para magsanay. Hindi gaanong kaakit-akit sa kanya ang pelikula kaysa sa amoy sa katawan ni Melissa, at dahil manunood siya ng pelikula kasama si Melissa, paanong hindi niya makukuha ang pagkakataong magsanay? 2188 N. Namula ang mukha ni Melissa at ngumuso. Alam niya ang ibig sabihin ni Terence, ngunit namula pa rin siya ng hindi namamalayan. Dahil pupunta siya sa mga sine ngayong gabi, natural na kailangang ipaalam ni Terence sina Cheryl at Yasi. Nag-text siya sa kanila at ipinaliwanag ang dahilan. Dahil nasa Villa ang Purple Lightning Beast, hindi na kailangang mag-alala ni Terence na may gumawa ng kahit ano sa kanila. Tiningnan ni Miss ang message sa phone at bahagyang kumunat ang noo bago ibigay ang phone kay Yasi. Makikipag-date si Sheldbro kay Fox King. Sabi ni Yasi na nagulat sa text. Hindi ka Foxwang, kaya't huwag mo siyang bigyan ng palayaw na iyon. Mabait na tao si Melissa. Hindi man lang siya kinasusuklaman ni Cheryl, at dahil wala siyang mababago, kaya lang niyang tanggapin iyon. Pakiramdam niya ay mas mabuti ang pagsasama ni Melissa at Terence kaysa sa isang selosong babae. So, sinusuportahan siya ni Cheryl sis. Sagot ni Yasi. Wala akong final say kung suportahan ko ba ito o hindi. Napabuntong hininga si Cheryl, medyo nanlumo. Bakit hindi naghanap ng asawa si Terence sa bahay kung gusto niya? Gayunpaman, inisip muli ito ni Cheryl. Kung siya ang tatanungin, papayag ba siya? Masyado na niyang pinagdaanan si Terence, at hindi niya maalis ang nakareserbang damdaming iyon sa kanyang puso. Siya at si Terence ay mas parang mabuting magkaibigan, ang uri ng mga kaibigan na hindi masyadong malapit, ngunit nagmamalasakit sa isa't isa. May ilang bagay na hindi nasagot, at hindi alam ni Cheryl kung paano ito babalikan. Pakiramdam niya ay sobrang pamilyar na nila ni Terence ang isa't isa, hanggang sa punto na maaari na lamang silang magpatuloy na maging magkaibigan. Ngunit iyon lang ba talaga ang magagawa nila? Anong problema, Cheryl? Tanong ni Yasi, na napansin ang natulala na ekspresyon ni Cheryl. Wala lang, Yasi, kung gusto mo si Terence, huwag kang mag-alinlangan. Kung ikukumpara kay Melissa, mas supportive ako sa iyo, mahinang sabi ni Cheryl. Ako. Isang mahinang kalungkutan ang bumungad sa mga mata ni Yasi, ngunit ngumiti pa rin siya. Ang kaligayahan ko ay kasama si Cheryl sis. Kapag naging pangunahing asawa ka ni Sheldbro, ako ang magiging pangalawang asawa. Pero, sa tingin mo kaya kung maging unang asawa? Hindi ako gusto ni Terence, sagot ni Cheryl. Sino bang may sabing ayaw sa kanya? Kaya lang hindi nagkukusa si Cheryl sis. Hindi alam ni Sheldbro ang iniisip mo, kaya hindi siya naglakas loob na kumilos ng padalos-dalos. Isa pa, bodyguard mo siya noon. Sinong bodyguard ang magnanakaw sa isang babae? Hindi na bodyguard si Sheldbro, kaya sa tingin ko may pagkakataon si Cheryl sis. Sabi ni Yasi. Kalimutan mo na, nagbibiro lang ako. Muling umatras si Cheryl. Fine. Let Sheldbro and Foxwang go on their dates then. It doesn't matter if she's with US, as long as she's not one of those bossy mistresses, Yasi can accept that. Sagot ni Yasi.
Tumakbo si Harry hanggang sa hidden house mo, ngunit ang tumanggap sa kanya ay hindi ikaw ang matanda, ngunit ang kasalukuyang pinuno ng bahay, ikaw Sebastian. Pagbati, young master ikaw. Magalang na sabi ni Harry. Hindi mo kailangang maging magalang, Harry, sumama ka sa akin. Ikaw Sebastian parang nagmamadali. Sa sandaling dumating si Harry, mabilis niyang dinala siya sa isang lihim na silid. Ang sikretong silid na ito ay kung saan tinanggap mo ang matandang lalaki ng young master ng Heavenly Elixir Sect, ang makalangit na silkworm transformation. Pumasok si Harry sa silid at nakita mo ang matandang lalaki, ang magandang young sect master, at ang sky-class late face peak na mukhang ordinaryo ngunit napakalakas. Kinamusta ka ni Harry, kilala lang ni Harry ang matanda, kaya yumuko lang siya. Harry, ito ang young master ng Sky Elixir Sect na si Terry, at ito ang ikalimang elder ng Sky Elixir Sect, mabilis mong ipinakilala si Old Master. Bumilis ang tibok ng puso ni Harry, hindi niya akalain na magiging ganito ang antas ng tao sa silid. Lumuhad siya sa lupa, binati ni Harry ang young sect master na si Terry, ikalimang elder. Ikaw si Harry mula sa bahay kang, tama ba? Huwag kang kabahan, bumangon ka at magsalita. Kinawayway ni Terry ang kamay ni Bayan at walang pakialam na sinabi, kung saan, isa kang mahusay na bayani sa aming Sky Elixir Sect, na binibigyan kami ng recipe para sa bone cleansing peel. Nakuha ko lang ito ng nagkataon, hindi ito nagkakahalaga ng pagbanggit. Ang isip ni Harry ay umiikot parang ang young master na ito na si Terry ay walang masamang intensyon sa kanya, ibig sabihin ay nandito siya para sa isang bagay na mabuti. Ikalimang tiyuhin, suriin ang kanyang konstitusyon. Ang makalangit na silkworm transformation ay nag-utos sa ikalimang matanda. Oo. Ang ikalimang matanda ay gumalaw na parang kidlat at hinawakan ang palso ni Harry, tinitigin itong mabuti. Hindi nakita ni Harry kung paano napunta sa kanyang tabi ang ikalimang elder, ngunit napaka-cooperative niya. Wala naman siyang magawa sa ikalimang matanda dito, kaya mas mabuting maghintay siya at tingnan kung ano ang ginagawa nila. Napakalinis ng kanyang katawan. Talagang natutugunan niya ang mga kinakailangan, ngunit ang kanyang bato ay medyo mahina. May elementong kahoy sa kanyang katawan, ngunit walang elemento ng apoy. Walang ekspresyong iniulat ng ikalimang elder ang kondisyon ng katawan ni Harry. Mayroon pa bang katangiang kahoy? Dahil dito, medyo nagulat ang makalangit na silkworm transformation. Inihanda niya ang kanyang sarili sa posibilidad na si Harry ay isang tulala sa pagpipino ng mga tableta, ngunit hindi niya inaasahan na mayroon siyang elementong kahoy. Sa pamamagitan nito, malulutas ng isang tableta ang problemang ito. Kung tungkol sa kanyang kakulangan sa bato, hindi ito problema para sa pagbabago ng makalangit na silkworm. Ang Sky Elixir Sect ay maaari lamang magbigay sa kanya ng ilang mga table tasks para gumaling. Hindi masama, may katangiang kahoy. Tumango ang ikalimang matanda. Mabuti, napakahusay. Napakasaya ng makalangit na silkworm transformation. Hindi nila inaasahan na ganoon kadaling mareresolba ang usaping ito. Naisip nila na kakailanganin ito ng maraming pagsisikap. Hindi alam ni Harry kung ano ang kanilang pinag-uusapan, ngunit hindi siya naglakas loob na magtanong. Nakatayo lang siya doon at naghihintay. Harry, handa ka bang maging isang pangunahing disipulo ng Sky Elixir Sect? Kukunin ka ng ikalimang elder bilang isang disipulo, at personal kang gagabayan ng aking lolo sa alchemy. Ang makalangit na silkworm transformation ay tumingin kay Harry. Napatulala si Harry. Hindi niya akalain na mahuhulog mula sa langit ang isang meat pie, at isa itong napakalaking meat pie. Sumali sa Sky Elixir Sect at maging kanilang alagad. Higit pa rito, siya ay isang pangunahing disipulo. Higit sa lahat, mayroon siyang matanda bilang kanyang Panginoon. Kung hindi yun sapat, mayroon din siyang lolo, na nasa makalangit na pagbabagong silkworm, upang gabayan siya. Ang paggamot na ito ay mas mahusay kaysa sa mga normal na alagad ng isang sinaunang sekta. Kung masipag si Harry, tiyak na makakakuha siya ng mas matandang posisyon sa hinaharap. Isang elder ng Sky Elixir Sect. Pag-iisip pa lang ay kumukulo na ang dugo niya.
Gayunpaman, si Harry ay hindi kasing tanga gaya ng dati. Medyo tuso pa siya. Alam niya na ang isang bagay na kasing ganda nito ay hindi mangyayari ng walang dahilan. 2189. Kung hindi, bakit siya kukunin ng lipunang Skyshon kung ito ay mahusay na kunin ka Pancho bilang isang disipulo? Young Sect Master Terry, pwede ko bang itanong kung ano ang dapat kong bayaran? Maingat na tanong ni Harry. Sakripisyo. Kailangan mo lang mag-focus sa pag-aaral ng pill concoction, wala ka nang kailangan pang pakialaman. Siyempre, kung may talent ka, hindi maiisip ang posisyon mo sa Sky Elixir Sect. Kung hindi, pasensya na, pero makakabalik ka lang sa pinanggalingan mo. Talagang magsusumikap ako. Sumikip ang puso ni Harry nang mabilis siyang sumagot. Lahat ay marunong magsabi ng magagandang bagay. Ang iba ay nasa iyo. Sabi ng makalangit na silkworm transformation. Kung gayon, tatawag ako sa bahay at sasabihin sa kanila ang mabuting balita. Tanong ni Harry. Hindi mo na kailangang sabihin sa akin muna. Ipapaalam ko sa iyo si Elder na ipaalam mo sa bahay kang na may tinutulungan ka sa bahay. Dapat mong ilihim ang bagay na ito. Sabi ng makalangit na silkworm transformation. Siyempre, kung mayroon kang ilang mga tagumpay at talagang naging isang alchemist na nasisiyahan ako, hahayaan kitang makauwi sa kaluwalhatian at protektahan ang iyong bahay kang, ginagawa itong isang nakatagong noble house na maaaring magkatabi sa bahay mo. Kung ikaw ay isang piraso ng putik na hindi kayang hawakan ang isang pader, kung gayon hindi mo kailangang magsabi ng anuman sa sinuman. Oo. Gusto ni Harry na umuwi at magpakitang gilas, ngunit pagkatapos marinig ang pagbabago ng makalangit na uod, alam niya na ito ay isang sikreto. Kung ginawa niya ito ng maayos at naging isang tagapagdalisay, makakauwi siya sa kaluwalhatian, ngunit hindi niya mabanggit kung ano ang gusto niyang gawin. Sa makatuwid, kung ang bagay ay matagumpay, kung gayon ang lahat ay maaaring talakayin. Kung ang bagay ay hindi matagumpay, kailangan niyang mawala at hindi magsalita ng marami. Sige, dahil pumayag ka, bumalik ka sa akin sa Sky Elixir Sect ngayong gabi. Sabi ng makalangit na silkworm transformation, tandaan mo, pagdating mo dyan, huwag ka masyadong magsalita. Ang pinapagawa ko sa'yo ay sikreto. Sa tagong pamilya mo, matandang master lang ang alam mo. Oo. Huwag kang mag-alala, Young Master Terry. Gagawin ko ang lahat para mabayaran ang kabutihan ni Young Master Terry. Mabilis na sumagot si Harry. Ikalimang tito, ibaba mo muna siya. Ang makalangit na silkworm transformation ay nag-utos sa ikalimang matanda. Oo, Young Master. Dinala ng ikalimang elder si Harry sa silid upang magpahinga, na naiwan lamang ang matandang lalaki na ikaw at ang makalangit na silkworm na pagbabago. Kuya, mukhang hindi maganda ang performance mo sa Hidden House Summit. Sabi ng makalangit na silkworm transformation. Tama. Nabigo ko ang inaasahan ng young sect master na si Terry. Sino ang mag-aakala na may lalabas na dark horse na tulad ni Terence? Mapait na ngumiti si Elder. Terence. Ang Sky Silkworm Sect ay tumango ng walang pag-aalinlangan, hindi ito ang unang beses na narinig niya ang pangalang ito. Ang Sky Elixir Sect ay may sariling network ng impormasyon, at medyo alam nila ang tungkol kay Terence. Siya ang tagapagmana ng Ice Palace, ang boyfriend ni Trixie. Napakalakas ng Terence na iyon, at hindi pinapayagan ng sinaunang antas ang mga tao na lumaban ng mag-isa sa Hidden House Summit, kaya matandang lalaki na maingat mong pinagmasdan ang ekspresyon ng makalangit na silkworm transformation. Bagamat ang ating Sky Elixir Sect ay kasama ni. Sa puntong ito, ang makalangit na pagbabagong anyo ng uod na silkworm ay huminto at hindi natuloy. Ngunit, sa sinaunang antas, hindi lang iyon ang kailangan. Sa madaling salita, bago ang pulong ng Sky Class, dapat nating iwasan ang maraming gulo hanggat maaari. Papalapit ng papalapit ang araw na iyon, at kung mauunawaan natin ito, magkakaroon ng isang qualitative na antas ng oo. Naisip mo sa sarili ni Old Master, sayang at hindi ako nakagalaw sa Hidden Family Summit. Sa pagkakaalam ko, Earth Class lang si Terence, wala ba kayong magagawa sa kanya?
Tanong ng makalangit na Silkworm Transformation Cultivator. Maaaring si Terence na iyon ay isang Earth-class mid-phase lamang, ngunit mayroon siyang ilang ultimate moves at killing moves na kayang labanan ang mga tao na mas mataas sa kanyang level, at kaya pa niyang makipaglaban sa ilang tao na mas mataas sa kanyang level. Hindi kami nangangahas na kumilos ng padalos-dalos. Matandang sabi mo. Oh, anong ibig mong sabihin? Tanong ng makalangit na Silkworm Transformation. Sa totoo lang, bago ito, ang aming nakatagong bahay ay kayo, ang nakatagong bahay na si York, at ang nakatagong bahay na si Hale ay nakipagtulungan upang palibutan at lipulin si Terence. Mapait mong sinabi ng matandang lalaki. Alam ko ang tungkol dito. Sinabi mo sa amin ang tungkol dito. Nabigo ka. Natural, alam niya ang tungkol sa makalangit na pagbabagong anyo ng uod, ngunit hindi siya nag-abalang magtanong ng mga detalye. Marami siyang dapat gawin araw-araw, at wala siyang oras para bigyang pansin ang isang maliit na figure tulad ni Terence. Oo, nabigo siya, ngunit hindi ko na inalam ang mga detalye. Kinuha ni Terence ang 3 Earth-class Master sa isang galaw, at isa sa mga ito ay kahit na ang Earth-class late phase. Matandang sabi mo, isang galaw lang. Oh, isang galaw. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng makalangit na Silkworm Transformation. Isang galaw para patayin ang 3 Earth rank fighters, kahit siya ay hindi mapigil ang mapakilos. Kilala siya bilang pinakatalentadong henyo ng Sky Elixir sect sa kasaysayan. Hindi lamang siya magaling sa alchemy, ngunit napakahusay din niya sa martial arts. Ngunit kahit na siya ay hindi maglakas loob na sabihin na kaya niyang pumatay ng 3 tao sa parehong antas sa isang iglap noong siya ay nasa Earth class, lalo pa sa isang bahagyang mas mataas na antas. Tama, at sa pagkakataong ito sa Hidden House Summit, gumawa rin si Terence ng isang bagay na nakakagulat. Matandang wala kang itinago at sinabi ang mga detalye ng pakikipaglaban ni Terence kay Daslan at Wu Jindao sa makalangit na pagbabago ng uod. Itong si Terence. Bagay talaga siya, pero may hindi ko maintindihan. Bakit hindi niya tinapos ang laban sa isang galaw gaya ng ginawa niya kay Daslan? Ang makalangit na Silkworm Transformation ay isang matalinong tao at agad na nalutas ang problema. Ito. Hindi ako sigurado, ngunit iyon ang buong sitwasyon ng laro. Inuulit ko lang ang proseso kung ano ito. Matandang lalaki, gusto mong mas maunawaan ng Sky Silkworm gang si Terence at hanapin ang kanyang kahinaan. Ayon sa sinabi mo, ang sitwasyon ay talagang kakaiba. Sige. Tumango si Sky Silkworm form, kung gusto niyong harapin si Terence, huwag muna ngayon. Kung talagang gaya ng sinabi mo, kahit personal kayong pumunta, baka hindi kayo ang kapareha ni Terence. This. Of course. Matandang lalaki na awkward mong ngumiti. Kung siya ay may kumpiyansa, nakibahagi sana siya sa pagharang kay Terence sa labas ng manor. Hindi niya ito hinarang, tanda ng kawalan niya ng tiwala. Iuulat ko ang sitwasyon ni Terence sa Sky Elixir sect at War God Hall's Guardian pagkatapos kong makabalik, at hihilingin sa kanya na suriin ang sitwasyon. Sabi ng makalangit na Silkworm Transformation. Ang Sky Elixir sect ay isa sa pinakamalaking sekta noong sinaunang panahon. Ito ay nahahati sa Elixir Refinement Hall at ang War God Hall. Ang Elixir Refinement Hall ay dalubhasa sa Elixir Refinement, at syempre, ang mga matatanda doon ay napakahusay din sa martial arts. Ang War God Hall ang namamahala sa labanan at depensa ng Sky Elixir sect, at ang mga Guardians doon ay dalubhasa sa martial arts, ngunit alam din nila ang kaunti tungkol sa Elixir Refinement, kahit na hindi sila ang pinakamakapangyarihan. Isa rin ito sa mga pakinabang ng Sky Elixir sect kumpara sa iba pang sinaunang sekta. Sila ay sapat sa sarili sa paggawa at paglilinang ng elixir. 2,170. Salamat, Young Sect Master Terry. Nag-effort ka. Mabilis na sabi ni Old Master. Ang iyong nakatagong bahay ay nakagawa ng maraming kontribusyon sa Sky Elixir sect sa mga nakaraang taon. Bagamat hindi namin direktang ma-atake ang iyong mga kaaway, hindi problema na bigyan ka ng ilang payo sa likod ng mga eksena. Sabi ng makalangit na Silkworm Transformation.
Hindi alam ni Terence na ang makalangit na elixir sect ay nakatingin sa kanya, at natapos ang paaralan sa isang kisap mata. Si Terence, Melissa, Jenny, at Wei Tao ay sabay na lumabas ng silid-aralan, habang si Harper ay nag-iisa. Kamakailan lang, misteryoso ang kinikilos ng lalaki, na tila nakatingin sa isang babae mula sa ibang paaralan. Ipinadala ni Terence si Jenny sa Grand Cherokee at ibinigay sa kanya ang mga susi ng sasakyan at ang mga personal na tala na ibinigay ni Boss Bale. Sinabi niya sa kanya na hintayin ang Miss Yasi at ang kanyang kapatid sa kotse bago maglakad papunta sa boxing club kasama sina Melissa at Wilfred. Nakaparada pa rin ang Audi Q7 sa labas ng gymnasium ng boxing club. Hiniling na ni Wilfred kay Joanne, Lyra, at Jimboy na maghintay doon. Pumunta si Jimboy sa ospital ng paaralan para sa isang check-up sa hapon. Sa ilalim ng namamanghang mga tingin ng mga doktor, siya ay pinalabas mula sa ospital. Lihim na nataranta ang mga doktor. Hindi kaya nasobrahan sa nutrisyon ng taong grasa. Pati ang mga bali niyang buto ay mabilis na nakabawi. Walang gaanong estudyante sa paaralan ang nakakaalam sa nangyari sa boxing club noong hapong iyon, ngunit alam ito ng lahat sa club. Sinabihan na sila ni Benjo at Landon na layuan si Terence at ang iba pa, huwag silang guluhin. At kaya, sa sandaling dumating si Terence at ang grupo sa harap ng stadium, ang mga miyembro ng club ay tumingin kay Terence ng may paggalang. Ang isang taong maaaring magpadala ng Benjo at Landon sa ospital ay hindi isang taong maaari nilang guluhin. Ang ganda talaga ng boxing club na ito. May private parking lot sa harap ng entrance. We have to park our own cars in the parking lot at the school gate, which is so far from the biology department's teaching block and dormitory. Tiningnan ni Wilfred ang malaking P sign sa harap ng boxing club at ang mga salitang, for the boxing club, na may inggit. Kung gayon, huminto tayo rito mula ngayon. Dahil doon, itinuro ni Terence ang pasukan ng boxing club. Ito ang lalaking nagtip kay Landon noong hapong iyon. Ikaw, halika rito sandali. Babalik na sana ang lalaki sa kanyang silid nang mabangga niya si Terence. Tumalon siya sa pag-aakalang bubugbugin siya ni Terence dahil sa nangyari noong hapon. Medyo natakot siya nang makitang tumigil sa paggalaw ang mga binti ni Terence. Kuya, tinawag mo ba ako? Kalokohan, may nakakakilala ba sa akin dito? Sabi ni Terence. Oo. Kilala ka nilang lahat. Sinabi sa amin ni Kuya Gao na huwag kang guluhin. Maingat na sabi ng nasa ilalim. Nako, ang ganda naman ng parking lot mo. Tulungan mo akong sabihin sa Benjo na ginagamit ko ito. In the future, dito ipaparada ang sasakyan natin. Ilang araw na lang at ilang araw na lang ang parking ng sasakyan. Pagdating ng panahon, hihingi ako sa kanya na tulungan akong alagaan ang kotse ko. Kung gasgas ang sasakyan ko, ipapabayad ko. Sabi ni Terence. Ito. Ay. Bagamat nagrereklamo ang kababata sa kanyang puso, hindi ka ba masyadong nagmamayabang? Buti na lang nagre-requisition ka sa parking lot. Tutal, teritoryo ito ng paaralan. Ngunit hinihiling mo sa amin na alagaan ang kotse, at pupunta ka upang ayusin ang score sa amin pagkatapos nagasgas ang kotse. Hindi ba ito ay medyo labis? Pero bilang follower, wala siyang masabi kung tutuusin, nasa ospital ang dalawa niyang amo, at ayaw niyang sundan ang mga yapot nila. Gusto lang niyang ipasa ang mensahe, ngunit ang mga amo ang kumausap kay Terence. Hindi niya negosyo iyon. Hindi nagtagal, dumating sina Jimboy, Lyra, at siya Joanne. Ang Audi Q7 ni Benjo ay isang high-end na 7-seater na bersyon, higit pa sa sapat na upuan ng 6 na tao. Dahil nag-book si Wilfred ng sinehan, natural siyang nagmaneho at nangunguna. Napakasarap magmaneho ng kotseng ito. Ito ay mas mahusay kaysa sa mga kotse sa driving school. Boss is amazing, taos-pusong sabi ni Wilfred. Hindi lamang siya nakakuha ng kotse, ngunit mayroon din siyang parking space at guard. Sige, huwag kang masyadong mahiyain. Mag-focus ka na lang sa pagmamaneho.
Nabalitaan na rin ni Joanne ang tungkol sa nangyari kaninang hapon, at naramdaman niya na medyo kakaiba na si Wilfred at ang iba pa ay nakakuha ng kotse nang wala saan. Ganoon ba kalakas si Terence? Hindi katakataka na kahit ang isang magandang babae tulad ni Melissa ay nakuhanan. Sige, sige. Mabilis na sabi ni Wilfred. Joanne, parang takot na takot si Wilfred sa iyo. Nakikinig siya sa lahat ng sinasabi mo. Tumawa si Lyra. Ginagawa ko ito para sa kaligtasan ng lahat. Ngumiti siya ngunit hindi sumagot. Masasabi ni Terence na wala siyang masamang impresyon sa kanya, ngunit wala rin siyang magandang impresyon sa kanya. Ito ay higit pa sa isang sosyal na pagtitipon kaysa sa isang petsa. Hindi nakakagulat na pinilit niyang isama sina Lyra, Melissa, Jimboy, at ang kanyang sarili. Ito ay isang tunay na alyansa ng kasal sa pagitan ng dormitoryo at walang kinalaman sa isang petsa. Hindi maiwasan ni Terence na isipin na siya ay isang matalino at mapanlinlang na babae. Ngunit ito ang problema ni Wilfred, at hindi siya matulungan ni Terence. Hindi rin niya ito pipigilan. Kung tutuusin, hindi naman malaking problema ang karakter ni Joanne, at makatuwirang obserbahan siya ng isang babae para sa kapakanan ng kanyang kasal. Pagdating nila sa parking lot sa harap ng sinehan, sinimulang i-reverse ni Wilfred ang kotse ng maingat. Noong nagmamaneho siya, maganda ang husay ni Wilfred, ngunit nang i-reverse niya ang sasakyan, halatang baguhan siya. Ito rin ay isang karaniwang problema para sa maraming mga bagong driver. Nagmaneho sila ng maayos sa kalsada, ngunit medyo mahirap pagdating sa paradahan. Kinabahan na si Wilfred at nag-iingat na huwag magisgasan ang kotse sa tabi niya, ngunit nang siya ay tumalikod, isang Porsche Cayenne ang biglang bumulusok sa parking space na napili niya. Makikita na ang Porsche driver ay isang veterano at napakagaling sa pag-agaw ng mga parking space. Gayunpaman, ang sitwasyong ito ay nagpabigla kay Wilfred. Binabaliktad niya ang kanyang sasakyan nang okupado na ang kanyang parking space. Hindi niya namamalayan na gusto niyang itapak ang preno, ngunit hindi niya ginawa. Sa halip, malakas niyang tinapakan ang accelerator. Sa isang malakas na clang, ang likod ng Audi Q7 ay bumangga sa likod ng Cayenne. Tapos na tayo. Biglang naramdaman ni Wilfred na umiyak. Iyon ang kanyang unang araw sa pagmamaneho, at naaksidente siya sa sasakyan. Bagamat may insurance ang sasakyang ito, nakipag-date siya ngayon. Kung tumawag siya sa kumpanya ng seguro at pumunta sa isang tindahan ng 4S upang ayusin ito, hindi niya alam kung gaano ito katagal. Bagamat ang pagkilos ng kabilang partido sa pag-agaw ng parking space ay nagpagalit kay Wilfred, siya pa rin ang nakabangga sa kabilang partido. Kaya naman, bumaba si Wilfred sa kotse na may magandang saloobin at hintay na bumaba ang may-ari ng kabilang partido para pag-usapan ang insurance. Gayunpaman, ang piloto ng kabilang partido ay napakamayabang. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.